Yung sa police na sinabi versus nung sinabi ng mga congressman, mas maniniwala ako sa police kasi naging programa po ni Mayor Baste at ang kanilang episode sa Basta Tabawinyo ay mukhang nabanggit nga ni Mayor Baste na naiinggit ito sa ibang bansa dahil sa sobrang progresibo, hindi kagaya sa ating bansa na inuuna pa po yung pamumulitika kaysa magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Dahil kita naman po natin, mga kababayan, obvious na obvious ang ginagawang pamumulitika ng Administrasyong Marcos, itong mga alipores ni Martin Romualdez na nasa House of Representatives, na imbis unahin ang mga pangunahing problema ng ating bansa. Tingnan nyo ngayon, talamak ang krimen, droga, mga kaliwat kanan, yung mga apektado ng baha. Ngunit ang napakalaking pondo ng bayan ay mas uunahin pa nila na imbestigahan itong walang kwenta-kwenta, walang katuturan na war on drugs ng dating presidente na nagbigay naman po ng kasiguraduhan, security sa ating bawat Pilipino. At maganda ang implementation dahil marami pong tumino, maraming natulungan. At kita natin kung anong ginawa ng dating presidente sa kanyang pamumuno. Talagang pinakita sa atin ang mga proyekto na karapat-dapat at pinakita sa atin kung saan ginastos yung pera ng bayan. Pero ngayon nakikita po natin, wala na nga pong progresibo, wala na nga pong proyekto na pinapakita, namimigay ng ayuda, tapos nangungutang at binibenta pa yung ilang asset and shares ng ating bansa. Kaya mukhang napupuno na rin actually itong si Mayor Baste Duterte. Ito panoorin natin. Ako iniisip ko kasi matagal na lagi ako lumalabas. I go to Singapore, I go to Hong Kong, I go to Japan, been to the United States, almost everywhere. Alam mo, lagi lang talaga ako naiinggit na nakikita ko yung bansa natin na ganito. Gusto ko umangat talaga. Kaya kailangan talaga seryosohin natin yung sitwasyon natin. Hindi kasi yung sa nakikita ko lalo na Congress ngayon, Congress ngayon, ako po, wala tayong makukuha diyan. Puro pamumulitika, ayuda, no? At mukhang nagiging legal na ngayon itong pork barrel dahil marami pong insertion, marami pong unprogrammed fund, no? Kahit yung issue po sa PhilHealth, nako po, hindi pa rin ito nare-resolve mga kababayan po natin. At imbis na magtrabaho sila, ito nga, pamumulitika. Ngayon, pinapalabas pa ni Martin Romualdez sa kanyang panibagong speech na tila ba, sila daw po yung inaatake ngayon. Tangina. Sinong aatakihin? Sino naman ang aatake sa kanila? Sila may hawak ng pundo ng bayan. Sila pa nga po, no? Yung may control ngayon sa House of Representatives. Sino yung pupuna? Aatake, no, sa kanila ngayon. Papalabas na sila ay biktima. Fernandez sa mga abante na yan. Anong ginagawa? We could be talking about things that would, uplift the nation. And yet, we're talking about the lives of drug lords. Ng paring addict for 50 diba? years. Pwede naman natin pag-usapan anong magandang tulay yung gagawin natin next. Anong magandang road network. Nga, no? May bago na naman daw siyang gagawin para ma-improve daw po at malabanan ang climate change. Papatibayin daw tulay, kalsada, flood control. Hindi nga napapatupad yung flood control di ba? Yung gagawin natin next. Kaninong mass transportation system natin ilalagay yung pera natin? Yes, kaninong LGU? Ganun yung pag-usapan natin. Bakit ito? Bakit yung Vice President and bakit yung former President ang yung pinag-uusapan? Wala. Ito yung sinasabi nila, ito na, Naku po, mga kababayan po natin, no? Dito sa naging pahayag ni Mayor Baste, sigurado marami na naman yung sasabog, no? Marami na naman yung magagalit dito dahil nasabi na naman ni Mayor Baste ang katotohanan. At yan po, hindi lang po actually obserbasyon ni Mayor Baste. Yan na rin po yung obserbasyon ng mga Pilipino ngayon patungkol po sa ginagawa nila dyan. At kung titingnan nyo po yung mga comment section, galit na lahat at talagang dismayado na sa ginagawa ng administrasyong ito. No, hindi natin nakikita yung proyekto, hindi natin nakikita kung nasaan nila ginagastos ang napakalaking pondo. Basta ayuda lang sila ng ayuda kasi yan ang gusto nila Ayaw nila na magkaroon ng progresibo, ayaw nila na umahon sa kahirapan yung mga Pilipino kasi gusto nila laging
nakatingin sa kanila, humihingi ng tulong. Yan ang gusto nilang mangyayari lagi. Kaya tingnan nyo, no? Ang investors na pinapangako, wala po. Ang sa flood control pa lang na hinahanap po natin, talagang pinapanindigan niya na nandyan daw at na-overwhelm. Pero saan ba yun? Hindi po natin nakikita, hindi po natin nararamdaman, no, mga kababayan? Sobrang wala. I cannot be demoralized because I have a population to protect. I have about more or less 2 million people here in Davao City. Kailangan kong lumaban para sa kanila. Correct. Oh, kaya talaga. Pero nakakahinayang kasi Yun lang. mga pwede sanang magawa. Yun lang. Kaya ako talaga. Kaya ako nagsasalita talaga ako. Because I am defending the Davaoenos. Na hindi kayo naglagay ng mayor dyan na hindi magsasalita pag may kalukuhan sa taas. Correct. Yan ang dapat na maging leader, mga kababayan po natin. May tapang at tama po, no? Wala po kasing mga nagsasalita ngayon, senador, congressman, nako po, parang mga ano na lang ito ngayon na naging sunod-sunura na lang kay Bongbong at kay Martin, hindi na po sila nagsasalita, no? At napakaswerte po natin kung tutuusin, no? Napakaswerte din ng taga Davao dahil may isa po silang leader na matapang at nagsasalita ng katotohanan. Imagine mo kung walang mga LGU, walang mga local official na nagsasalita, no? Nagki-criticize sa administrasyong ito. Walang nag-check and balance sa mga ginagawa ng gobyernong ito. Paano lang nangyayari sa atin ngayon? Paano kung wala na pong nagbubulgar ng kanilang mga ginagawang kalukuhan? Paano kung walang naglalabas ng report patungkol sa flood control? Paano kung walang nagsasalita, kagaya ni Senator Villanueva, kung magkano po yung flood control talaga ng Bicol? Diba? So napaka-importante po na mayroon talagang opposition at nagkikriticize sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon, talamak po ngayon ang corruption at ang mga agencies na pinatayo ni PRRD na anti-corruption, tinanggal. Especially, ngayon, no? Ang Davaoenyo, Pilipino din to. We have the right to know. We have the right to everything, di ba? Hindi pa pwedeng mag-sit around lang tayo dito na walang nangyayari. I-short change. Di ba? I-short change. That's the problem eh. Ang kailangan natin is solution. Pero parang nangyayari ngayon, we are being part of the problem. So, paano natin maayos ang mga bagay if, di ba? That's happening. But despite that, Mayor, because everything, itong national situation sa politika, it happened very early sa term mo, Mayor. Term mo as Mayor. Tapos, tumigil yung support. But despite that, the LGU, we made every effort na to sustain and to... Okay man. Okay. Kasi okay man talaga income ng Davao. Kasi even before, hindi pa naging president si PRD, maganda yung income talaga ng Davao eh. And yung collection namin okay din talaga. And we make sure na nasasaulit talaga yung pera sa tao through infrastructure and program sa government na walang apelyedo namin. Or letter initials. Mga proyekto na walang tatak, walang Q, walang MR, walang BBM, no? So, yan po yung solid, mga kababayan po natin, na hindi po nila pinapakita, hindi po nila pinapangalanan na ito ay galing sa kanila, people of Davao lang. Kahit yung pagbibigay po nila ng tulong sa ibang mga sinasalanta po ng mga kalamidad, nakita na po natin yan, nangyari sa Tacloban, kung saan-saan sila nagpapadala din po ng mga tulong. Laging naka-remarks dyan, people of Davao. Unlike ngayon, no, may pangalan, Martin, Kimbo, Prasco. Diyos ko po, mga kababayan po natin, ito yung mga tradisyonal na ugali ng mga trapo. At ito ngayon mukhang hindi na po epektibo dahil imbis na matuwa yung tao doon sa ayuda na binibigay sa kanila, may tatak na mga politiko, didismaya na po sila. Imagine nyo pating anak pala ni Bongbong na itong si Sandro, may nakita po tayo na namigay po ng ayuda, no? Tapos may pangalan. So, napakalaking pangalan po. Sa nakadismaya, dahil pinapractice pa rin nila itong parang pinapalabas po nila na pera po nila yung kanilang binibigay na tulong at ayuda. Pero ang totoo, hindi naman nila pera yan. Pera po yan ng sambayan ng Pilipino. And saludo po tayo dito kay Mayor Basti, mga kababayan, sa kanyang pagsasalita, no? Sa kanyang, pag-criticize
sa kamalian. Kasi ang kinikriticize siyempre ni Mayor Basti ay hindi naman yung mabuting ginagawa ng administrasyong ito. Kasi kung mabuti, pinupuri naman po ng mga Duterte. Pero kung ganitong klaseng mga palpak at hindi maayos na pagpapatakbo ng gobyerno, so yan po yung mga kinikriticize ni Mayor Basti. Pero ano rin po ang Davao lang talaga ang mayroong 911 dito sa buong Pilipinas. So, sobrang kung may mga calamities and everything or may mga kailangang tugunan na health problems talagang just 911 nandiyan dyan. Hindi lang ambulance na L3 ha. Talagang state of the art na binigay, kompleto. No, and that's yung 911 natin dito sa Davao, libre. In the US, you have to pay for that. Pagtatawag ka ng 911 sa Comment US. ko lang yung mayor, comment ko po talaga. Talagang mako-compare mo No, that's why we make sure. Hindi yan Duterte 911, it's Davao City 911. Correct. Service talaga. Correct. Yung kailangan talaga maintindihan ng tao Yung lahat ng mga nakapaskil na apelyido dyan, nagkakapal ng mukha. Tulad nga po sasabi nyo, mayor, pera ng tao yan. Hindi nyo pera yan. Correct. Diba? Bakit ilagay nyo sa pangalan nyo? Diba? Kung makapagpamigay, kala mo, galing sa bulsa nila Kayo po, 3,000. So ito, makomment ko lang mga kababayan po natin. Kagaya nung nasa Tacloban, di ba? Pumunta rin po tayo, nakita natin yung Tacloban, Malayo, ikukumpara yung Tacloban sa Davao City. At yung Tacloban actually, mga Romualdez po yung mga humahawak dyan. At distrito rin po yan ni Martin Romualdez ang Tacloban. Pero walang asenso. Pero kung magmamayabang sa pamumudmud ng ayuda, Diyos ko po, ito, panoorin nyo mga kababayan. Beneficiaryo, makatanggap kayo ng 5,000 pesos cash! At 5 kilong bugas! Ibang klase po ang trapong ito. Problema po kasi, Mayor, sa ayuda. Nag-spoon-fed tayo ng mga tao. Kaya nga, hindi natin, wala man lang tayong prerequisite na hinihingi. Kailangan kasi, sige, kung gusto mo nang tulungan ka ng gobyerno, sige, magano ka, sige, tanim ka ng palay, damihan mo. Pagka may magkakapera ka, lalo. May Diba? mga prerequisite yata sila para pagkagari yung AX, parang may mga conditions para mapasama ka sa lista. But ang problem is, Hindi po yan nasusunod. Hindi mo nasusunod. In that sense, wala naman tayo. Binababa naman siya sa barangay. Oo, tapos pipili. So, siyempre, kaibigan ni Kapitan. Wala naman. Pero wala yan, konti na lang talaga makakarating yan. Pero Ganun maliit naman na lang talaga talaga. soft projects. Kaya nga, ayaw nila ng infrastructure. Kasi yung infra, nakita mo ngayon, di ba yung sa baka, nasisira, parang biskwit lang yung mga bridges. mga semento na. Kasi substandard talaga Kasi nakikita na dinaya nila. May design kasi yun Ito kasi soft projects, yung diretso pera na binibigay, hindi naman nakikita yun. Kasi sasabihin na tanggap ko 3,000, di naman alam na nakatanggap na 10,000 pala dapat na sa pupunta Yun yung nakakalungkot, Mayor, 500 pesos worth of social amelioration. Pagkatapos wala tayong strong system of validating whether na-download yan properly or not. And I think those are, yun yung mga dapat may super committee yan, flood control project, at saka pagbabantay doon sa ayudahan. I mean, Funds. Naisip ko rin, ba't di na lang sa mga OFW na malaki yung mga remittance dito? Diba? Sa pamilya nila, nabibigay. Bakit di natin bigyan ng ayuda yung mga yan? Like new programs. Actually, kawawa po yung mga OFW din, Speaking of OFW, nabanggit po ni Mayor Basti, Yan po ay malaking sakripisyo din. Pero alam mo, pagka may pamilya kang OFW, hindi ka talaga makakatanggap ng ayuda. Parang last priority ang mga OFW pagdating sa ayuda. Ako personally, ayaw ko naman makatanggap ng ayuda kasi kaya naman po natin. Pero I mean, yung ayuda sana ay mapunta doon sa karapat-dapat. Hindi yung doon na lang sa kanilang kaalyado. Tapos, yung mga nagtatrabaho sa munisipyo, tatrabaho sa barangay, nagtatrabaho bilang mga, yung mga public teachers, Marami po tayong nalalaman dyan. Yun po yung mga binibigyan po nila ng ayuda. Pero yung nasa laylayan, kahit humuhingi ng tulong medikal,
no, humihingi ng pambili ng gamot, ay halos hindi po nila mabibigyan. Particularly, yung hindi nila kaalyado. Nalaman natin yan sa Tacloban, no, sa Misamis, at kahit dito sa Metro Manila, may mga ilang lugar po, mga kababayan, na yung mga hindi kaalyado ay hindi na bibigyan. So actually, yung mga ganyang klaseng pamamalakad ng mga politiko, natanggal na rin actually nung panahon ni PRRD. Kasi kapag may mga ganitong klaseng complaint, direct po tawag sa Malacanang yung 888, yung 4 na 8, di ba? So isang tawag mo lang, mabibigyan ka agad ng action. So isulat yan, i-verify yung tawag mo kung totoo ba, i-check yung location mo, saan ka, tapos tatanungin yan, magkaroon ng investigation. Pero ngayon kasi, wala po tayong malapitang mga sa gobyerno. Kung gusto nating magreklamo, pupunta ka sa barangay, pupunta ka sa munisipyo, kaalyado din po nila. Sunog ka. Di ba? Di ba? I remember, Mayor, in one of our discussions. Dapat wala apelyido. Pero at least tingin ko talaga ito si Romualdez tinamaan kasi paliit yung nakalagay na MR. Yung tarpaulin. Palit. Kaya ako lang, no, mga kababayan po natin, tama itong sinasabi ni Mayor Baste, no, na dapat i-priority po natin yung mabibigyan ng tulong yung mga kababayan po natin. At wag na po lagay-lagay pa ng pangalan, lagay-lagay pa kung kaninong galing politiko, dahil alam naman po ng ating mga kababayan, no, kung distrito mo, edi galing talaga sa iyo yan, no, kung national government, edi galing yan sa national government po natin. Yan yung mga ginagawa actually ng mga politiko. Kung maayos, matino, no, tapat sila sa serbisyo, makikita naman natin yan, na hindi naman nila kailangan magsulat-sulat pa ng pangalan, magpapasikat pa, ano, kasi kaya yung ginagawa ni Martin Romualdez, ang kanyang lugar, ang kanyang distrito, ang kanyang pinakabayan, hindi nga niya mabigyan ng tulong, hindi nga po mapapaganda. Di mo ba? Traffic light sira. Basta pamigay lang sila ng pamigay ng ayuda dahil gusto lang po nila suhulan yung taong bayan, no? Suhulan yung kanilang nasasakupan para sila ibubutuhin pagdating ng eleksyon. Palagay ko hindi tama po yan, mga kababayan. At yung mga ganitong klaseng patakaran, ito ngayon ang kanilang ginagamit. So, kaya ang makakatanggal sa mga ganitong klaseng patakaran, yung lahat ay mabibigyan ng serbisyo, walang pamumulitika. Talagang Duterte lang. So hanggat Marcos yung nakaupo, no, hanggat Martin ang may hawak ng pundo ng bayan, Saldico ang may hawak ng pundo ng bayan, patuloy po talaga itong kalakaran na pamumulitika at patuloy po makakatanggap yung mga kababayan po natin nang may tatak kung kanino galing yung mga ayuda na kanilang binibigay. Okay, yan lang po mga kababayan po natin. Para sa inyong komento and opinion, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Thank you and God bless.